Sabi ko, ako hindi na ako magsasalita, papanuhin ko kayo bagay. Eh pag nagkamali mo, yun, hindi na ako umiibo. Pinapalo ko na sila kagad. Wala akong pakialam kung saan sila tumama. O kahit anong madampot ko, wala akong pakialam kung saan sila tamaan. Iyahambalos at iyahambalos ko. Minsan yan, nag-aaral sa pamilya. Bago matapos yung school year. Hindi na daw siya uuwi ng bahay. Doon na lang daw siya sa kaklase niya. Nung pinalo ko siya, inano ko yun sa kama, di ba lang? Parang hinagis ko to sa kama eh. Tapos pagdating dun sa kama, pinalo ko ng pinalo. Hindi niya mapag-iwan yung sarili niya, kung ano yung ano niya kay Kenzo. Yung first time niya talagang nagawa. Tapos hinihila ko na siya. Sabi ko, Toy, tama na. Baka kung ano magawa mo sa akin. Magandang buhay po sa ating lahat! Welcome to Mrs. KB Official! Yan po mga kabisnes, mga Mars, kamusta po kayo dyan? Mabuti lang po! Okay na po. Sumagot ang sarili. At ganito po mga Mars, alam ko pong maraming nakamiss kay si Deng. Ayun. O, si Deng. Mga ka-business, mga ka-Mars, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yun o, buhay na kayo si Deng. At syempre kasama niya ang kanyang family na si Kuya Bornok at saka yung dalawa niyang anak. Hello po mga kamisip, mga kababi, at mga kamars. Ayun, magpapala na po. Ayun o. At syempre marami ding nakamiss dito sa pamilyang ito. Andito si Nika. Hello po mga ka-business. Hello po mga ka-Mars. Kumusta po ang lahat? At syempre kasama ang pinakagwapo niyang asawa na si Intoy. Elias ba o Intoy? Toy. Ay mga business, maraming salamat po sa pag-imbita. Uy, welcome ha. Thank you rin sa pagpa-unlock nyo, Kenzo. Bati ka naman sa ating mga kabisnes, mga Mars. Ano masasabi mo, anak? Nagilaw ka. Hello po, Mama Mars. Manamay. Okay, dalawa. Si Ace at saka si Catalea. Bati kayo, anak. Sabi ko na, Marcy. O, ikaw na, Catalea. Hello po mga ka-business at saka sa mga mom. Oh! Tinan niyo po, mga kabisnes. Bibong-bibo ating mga kabisnes kids. Ayan. Marami nagtatanong kasi sa pamilyang ito, nung nakaraan, meron tayong topic, di ba po, mga Mars, tungkol sa pagdidisiplina sa ating mga anak. At kayo daw po ay wala. At unang-unang pinagtanong sa amin ay si Bornok at ang kanyang pamilya. Ito na po mga Mars, ito na po yung inyong hiling na dapat kasama ang pamilya ni Bornok at saka ni Intoy. Yun naman po na pagkakataon po na yun, talagang absent po sila. Opo. Ayun. Ito na ang ating topic. Kumbaga ito ay part 2. Kasi kami ang wala kayo yung pamilyang wala. Si Bayan dito sa sila Ate Mengay at sino pa ba? Pati nga si Kuya Damulag, di ba? Oo. O, ito. Ang tanong. Tungkol ito sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ang unang tanong ay sa pamilya ni Into at Nika. Paano nyo pinalalaki, dinidisiplina ang isang Kenzo? Ako po kasi mga Mars, mga ka-business. Sa totoo lang po talaga, sa aming dalawa po ni Intoy, ako po talaga yung madalas na namamalo sa bata. Kasi si Intoy po kasi kapag ganyan, si Kenzo sobrang kulit na para sa akin. Ano lang siya,
Kenzo, tama na, ganyan ba? Ako po kasi parang pag hindi nagpapasaway, napupalo ko talaga siya. Pero para sa akin, hindi naman po yun mali kasi gusto ko lumaki siya na may takot sa amin bilang magulang niya. Tsaka, napapansin ko din naman po kasi kapag alam niya na galit ako, alam niya na po yung gagawin niya eh. Kapag sinabi ko na wag, alam niya na po na. Sumusunod naman siya. Kaya sabi ko kay Intoy, tama naman yung ginagawa ko kasi kapag napapalo ko naman siya, hindi naman yung sobrang lakas talaga, yung parang panakot lang po sa kanya. Okay. Ikaw, Entoy, paano mo dinidisiplina si Kenzo sa ganyang taon niya ay, ilang taon si Kenzo na? 4 years old. Sa akin naman, mga business na Marsha, ang sa akin, kaya yung sinabi ni Nika, bihira ako pumalo dito. Pero pagka halimbawa punong-puno na ako, yung naiinis na talaga ako kasi kay Nika, hindi siya nagpapasaway gaano. Pag sa akin, ayan, nagpapasaway siya. Kasi sa akin kasi, alam niya kasi na mahabang pasensya ko sa kanya eh. Kaya inuulit-ulit niya lang ginagawa. So pagka dumadating siya sa punto na naiinis ako sa ibang bagay, tapos eto, pasaway pa ng pasaway. Hindi ko siya napapalo. Para sa akin, pagpalo ay hindi naman bahagi kasi ng pagdidisiplina yan sa anak. Kasi maraming kabataan ngayon na lumalaki na hindi na natatakot sa Magulang. Parang lumalaki na wala nang pakialam sa magulang. So ang sa akin lang, gusto ko sana hangga't maaari, gusto ko naman ayoko talaga siya paluin. Kasi ayoko na magdandam siya sa akin. Pero kagaya ng sinasabi ni Kuya lagi, sa ngayon magagalit yan sa'yo. Pero darating ang araw mo papasalamat yan. Yes. So yun ang gusto ko, na papaluin kita, pero magpapasalamat ka sa akin bandang huli. So yun ang sa akin, pinapalo ko siya, bahagi ng pagdidisiplina. Yun. Si Kenzo, sa ganyang edad niya, ay nakakatikim din siya ng pagdidisiplina bilang minsan nakakatikim ng palo. Okay, babalik ako kay uli. At dito naman kay Kuya Bernok at saka kay Ate Sideng. Sila po mga kamars ay 3 ang kanilang anak. Ngayon, sa 3 anak, paano nyo po na-handle ang pagpapalaki sa inyong mga anak? Paano nyo sila dinidisiplina? Katulad ni Ace at saka ni Catalea is nag-aaral. At meron kang si Bunso ay ilang taon na si Boyet? 1 year old. Ayun, 1 year old. Si Ace, ilang taon ka na, anak? 8. Ikaw po, Catalea? 10-year-old na po. 10. Yan, ang unahin na natin syempre si Ate Sideng. Paano mo hinahandle ang pagdidisiplina sa iyong mga anak? Una, kay Catalea. Bilang siya ay isang panganay. Opo. Sa akin naman po, ako po yung mabunganga lang. Minsan lang po mamalo sa kanila, sa kanilang dalawa. O pag yung talagang hindi na nakikinig na ilang beses na akong nagsasaway sa kanila, doon na po ako namamalo. Opo, nakakatikim. Napapalo ko po sila. Pero mas madalas yung bunganga ko lang. Yung bunganga na iniiwasan ko po silang paluin dahil yun nga po kasi si Catalea ay ako po kasi laging kasama. Pag naiyak kasi siya, nangingitim. Si Catalea. Tapos si Ace naman, naan ako paluin kasi napakapayat niya. Na aawa ko. Pero yun nga po, pag napapalo ko sila, andun yung naawa ako kasi hindi naman ng mga magulang na gusto yung mapalo yung kanilang anak, pero kailangan gawin para sila ay matuto. Yun. Ano naman ang pinamamalo mo sa mga bata? Ano Kamay? po? Hanger? Minsan po hanger. Ayun, sabi po ni Kenzo, hangin. Alam niya.
Hanger. O, di ba? Mga Mars, meron tayong talaga yung mga bata ay hindi nagsisinungaling kasi nga hanger, oh. Anong pinapapalo sa'yo na? Hangin. Ayun. Hanger. Natawa ko doon po mga Mars. Ano yung pinapamalo sa kanya? Hanger din po. Ayun. Saan mo siya pinapalo? Sa ano po, dito sa may paa. Binte, ganon. Minsan sa, pag umiilag, minsan tatamaan siya dito sa may puwet. Okay. Si si Ace, paano mo siya dinidisiplina? Andiyan ba sa Tibera? Mga Mars, agree na po. Mag-commercial muna po tayo. Ayun na, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So ayun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So dun sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin. At paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Discover! Yan, nagbabalik muli ang Mrs. KB Official! Yon, may huling tanong tayo. Yung kanina, iniwan natin ang sino yung nagkasalita? Si Deng. Si Ace naman, paano mo siya dinidisiplina si Ace? Bali, ganun din po kung paano ko po anin si Katalaya, ganun din po yung kay Kuya Ace. Pero mas makulit po kasi si Ace talaga. Mas makulit po si Ace. Napakakulit, kaya minsan talaga ano yung mapalo siya kaysa dito kasi ito medyo nakikinig pa sa akin. Ito talagang makulit si Ace. Kaya na ano naman siya. Sumusunod. Opo, sumusunod. Tapos pag po, yun, nagsusuka din ako sa kanila. Kung tinatanong bakit na napalo, ano bang nagawa mo, ganito. Okay, wait lang. Maya, may tanong tayo dyan. Isi ka lang din. At ito naman, syempre, tanong din natin si Kuya Bernok. Kuya Bernok, bilang tatay, paano mo dinidisiplina ang dalawa mong anak? Ayun po, una pa lang, nagsasabi na po ako sa kanila Oo. na huwag masyadong makulit. Kayong masyadong maharot, huwag kayong mag-aaway. Dalawa kayo, dapat turuan yung kapatid yung bunso. Alalayan nyo, si mami niya tulungan nyo. Sabi ko, ako hindi na ako magsasalita, papanuhin ko kayo bagay. Eh pag nagkamali po, yun, hindi na ako umigibo. Pinapalo ko lang sila kagad. Tapos, yun, ang inaano ko sa kanila, alam niyo na kung bakit ko kayo pinalo. Ako po. Tapos, papaluin ko sila isang beses, dalawang beses. Pero, yung palo na yun, talagang malakas. As in, malakas. Yung matatandaan talaga nila. Kaya, minsan, napapansin ko rin sa mga yan, na uulit na naman. Makulit pa rin talaga. As in, doon sa pagpapalo mo ay hindi nila nakakalimutan nila, hindi Mga po nakakalimutan. nagagawa pa rin nila yung katigasan ng ulo, ganon. Okay. At, Yung palo ko pagka may pagkakataon naman na pagka pinalo ko talaga sila ng malakas. Masakit eh. Masakit yung pagkakapalo ko talaga. Hindi ko rin pinapakita sa kanila. Pupunta ako sa CR dahil masakit. Ayoko kasi doon ko umiiyak ako sa CR. Tapos malabas na lang ako. Okay na ako. okay. Ayoko rin kasi pakita sa kanila na umiiyak ako dahil napalo sila. Hindi ko alam, pero iniiwas ko sa sarili ko na ayoko makita nila na gano'n. Kaso naiyak ako, naalala ko naman kasi napalo ko kasi ng gusto to si Catalia at si Ace. Kailangan silang paluin para magtino na hindi ko alam kung magtitino o hindi. Pero kailangan paluin sila, patikim sa kanila yung sakit dahil para malaman nila yung mali nila. Okay. Ganito, may tanong naman ako sa inyong dalawa, anak.
ano yung hindi nyo makakalimutan na pagpalo sa inyo ng mga magulang nyo? Ano yun? At sana, ano yung hiling nyo? Ano yung wish nyo na sana hindi na lang ako napalo? Ito na lang sana pinagawa sa akin ni Papa. Ano yun, Nak? Sige. Sana po hindi na po paluin ng tatay ko. Ano lang po kasi, nagpukulit lang po kasi kami. Hindi ko talaga po kaya. Hindi? Hindi ko po makaya kung paano po magawin yun. Hindi mo kaya ang paano gawin. Ang alin po? Nung pinalo ka ni Papa, ano yun? Saka pinalo ni Papa? May kamay po. Sa kamay. Yun yung hindi mo makalimutan. Okay. Si Ace naman, Nak. Ano yung hindi mo makakalimutan na pagpalo sa'yo ni Papa? Tsaka ni Mama, kung meron kang naiisip. Ano yung hindi mo makalimutan, Nak? Nakikisip ka? Ang paano po? Paano sa? Anong pinamalo sa'yo ni Papa or ni Mama? Sige, Nak. Sagot na. Sabihin mo na kay Mama ka-business na rin tsaka sa mga Mars natin. Yung paano nilagay? Anong pinamalo sa'yo ni Papa? Sino ba yung namalo sa'yo, Nak, na hindi mo makakalimutan? Sino? Si Papa. O bakit ka pinalo ni Papa? Anong nagawa mong kasalanan? Ano ang nagawa mong katigasan ng ulo? Anong nagawa mong mali? Sabihin mo na, dali. Lakas boses, Nak. Ha? Ano daw? Malikot. Saan ka pinalo ni Papa? Sa paa. Bakit ano ba yung ginawa mong kalikutan? Inaaway niya daw po si ate. Yon. Napalo ka doon dahil inaaway mo si ate. Yun yung hindi mo makalimutan? Ano sana ang gusto nyong gawin sa inyo ng mga magulang ninyo para hindi na kayo mapalo? Anong gusto nyong gawin, Nak? Ikaw, Katalaya. Sorry na lang po. Tapos, pag nag-sorry, ano yung gusto mo pang gawin? Wag mo na po akong paluin. Ang gagawin ko na lang po ay, hindi na po ako lalabas, hindi po ako mag-cellphone, ganon. Anong gusto mong gawin, Nak? Ano yung mapapromise mo sa iyong parents na para hindi ka lang mapalo? Sana po hindi na po paluin pala. Hindi na po lalabas pa po yung cellphone. Ikaw, Ace. Ano yung gusto mong gawin para hindi ka na mapalo? Ikaw din, Kenzo, ha? Ano yung gusto mong gawin para hindi ka na mapalo ni Mama ng hanger tsaka ni Papa? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi niya alam. Ayun po mga ka-business, mga Mars. Si Kenzo ay 3 years old. 4. Ito yung kabataan na talagang gusto mo silang talaga ipaliliwanag kung bakit mo siya napalo, kung ano yung dapat niyang gawin, ipaliliwanag. Ganito. Mga Mars, mga ka-business. Ang mga anak niyo po ba, pagkatapos niyo pong paluin, ay kinakausap sila, ipinaliliwanag sa kanila kung bakit sila napalo. Ikaw, Nika. Ako po, kinakausap ko po na, alam mo ba kung bakit kita napalo? Kasi ganyan, ang likot mo, hindi ka nakikinig. Pag nagsasaway si Mama, pag nagsasaway si Papa, makinig ka kaagad para hindi ka napaluin. Sa susunod, anong gagawin mo? Para hindi kita papaluin.
Susunod na po. Ano po? Susunod na po. Kanino po? Sa inyo po. Yun. Very good doon si Kenzo, ha? Okay. Si Kenzo kasi po, ito talagang kailangan siyang paliwanagan. Kailangan talaga niya ng i-insist mo sa isip niya. Hindi niya pa kasi Oo. Lalo na kasi pagka sinabi mo lang, no, wag yan. Hindi niya pa yun naiintindihan kasi, ano pa lang siya 3 or 4. Pero kapag kinausap mo siya at pinaliwanag mo talaga sa kanya ng husto, at kung anong mangyayari sa kanya, kung bakit mo siya sinasawalin, mauunawaan niya yun. Kayo, Nak, kinakausap mo ba sila kapag sila yung napapalo nyo? Oo. Kaya inaano ko po sila. Nandiyan po yung pagsakit ko sa kanila. Tapos yung bakit po kayo napalo. Tapos may iyahag ko po sila, yayakapin. Tapos ikikiss. Kasi yun nga po, napalo ko sila. Tapos yun, pag bakit ko sila napalo, yun sasabihin. Kasi po nakulit po ako, hindi ko nakikinig sa'yo. Tapos magsusorry din po yan. Okay. Tapos kayo din, parents, nagsasorry din. Ikaw, no? Ayun po, kinakausap po sila na sa pagkakapalo ko, yun, humingi ako pasensya sa kanila. Sorry ako, tapos hag na kay Papa, kay Daddy, sabi ko sa kanila. Minsan nandun pa yung ayaw nila, ayaw nila lumapit. Ako na lumalapit, tapos kahit na hindi ko marinig sa kanila na nagsusorry sila, ako na nagsusorry. Ayun na, lumiyakap ko na rin sila. Tapos sinasabi ako rin kay Mercedes na kausapin niya yung anak niya. Kasi ako yung magsalita. Sawa na ako paulit-ulit Kaya pag nagkamali sila, yun, tama. Pero andun yung magsusorry talaga ako sa kanila. O kasi tayo mga magulang ay walang hangganan. Walang hangganan ng ating pagdisiplina, paggabay sa ating mga anak mula sa bata hanggang sa pagbinata, pagdalaga ng mga yan, ay talagang kailangan natin gabayan ng ating mga anak. At ito naman, kamusta naman po ang kanilang pag-aaral? Lalo na si Katelet, saka si Ace. Sila ba ay kasi minapanood ako sa vlog ni Papa Deans, no? Ano yung naisip nyo para makabawi sila sa kanilang pag-aaral sa susunod na taon? Yun po, sabi, po sa kanila na pag nasa bahay, magbasa, magsulat, kumbaga, si Ate Katay kasi, turuan niya si Kuya is magbasa pag hindi ko kasi saan talaga di ko si Kuya Ace kasi sa na umiikot lang sa gawaing bahay yung pero inaano ko po siya na magbasa kaso minsan sabi ko na hindi siya nakikinig sa akin ng naglalaro siya. Tapos pag dumadating si daddy niya, nagtatanong si daddy niya na nagbasa ka ba, Ace? Sabi ko hindi yan basta hindi nakinig sa akin. Tapos yun, papaluin siya ni daddy niya. Bakit hindi nagbasa? Tapos ganito ganyan. Paano matututo kung hindi ka makikinig kay mami mo kay yun. Ano si Ace? Ano yung hindi niya pa alam basahin? Tagalog, English? English po, sa Tagalog po, mabagal pa po siya magbasa. Sa Tagalog? Opo. Okay. Anong grade na po ba niya? Mag-grade 3 na po siya. Po, magsa-summer class po siya. Dapat po, start po ngayon kasi na extend na siya, na move sa May 19 daw po yung start hanggang June 6 daw po yun. Sa ganyang summer, ano po ba dyan? Matututukan ba siya doon ng pagbabasa? Ako po, may teacher po na naka-assign po talaga doon sa
Parang nag-ano din po siya. Kasi nag-message po sa akin yung teacher niya Mm-mm. na papasukin si Ace. Minessage niya ako bago niya ipasa yung listahan ng mga papasok sa summer camp. Mm-mm. Yun, sasabi ko, tinanong niya sa akin yung teacher ko ipapasok ko siya. Yun, sabi ko, ipasok ko na po yan para mas matuto ko na magbasa. Tututukan naman daw po nila yung magbasa doon. Sabi ko, sasama ko na rin po, papapasukin ko na rin. Sayang po eh. Mm-mm. At wala naman pong ginagawa sa bahay. Takbo-takbo lang, nangungulit. Parang Pero, talo. oo, tama yun. Pero ang tanong ko, bakit siya nakapasa ng grade? Nakarating siya ng grade 3, tapos hindi pa pala siya ganun kaano sa pagbabasa. Kasi ako noon na, mga Mars, kami, mga bata, alam ko, pagka kinder, marunong na magbasa ng Tagalog and English hanggang sa mag-grade 1. Kasi sa grade 1, ang alam ko, talagang totally marunong ka na. Yes. Pero bakit siya nakarating ng grade 3? Ano po, bali, nung siya po ay kinder, medyo na, yun nga po, nakakabasa na siya. Tapos nung tumuntong siya ng grade 1, kasi ako po ay, yun nga po, nabuntis kay baby boy. Kumbaga, hindi ko na po siya natutukan. Tapos mas madalas absent niya po. Dahil gawa ng hindi ko nga siya maihatid sundo na sa ano. Tapos napakaselan ko kasi hindi talaga ako yung kahit ano, hindi ko sila maano talaga. Anong ibig sabihin ng napakaselan? Napakaselan, ako lang, tapos pag ano sila, kumbaga pinaano ko kasi, di ko alam ba't ganun ako nabuntis. Ibig sabihin na nagbuntis, naglilihig ka pa noon. Okay. Yes po. Tapos, yun nga po, di ko sila natutukan. Tapos, ang gusto ko po nga sana, i-repeat siya ng grade 1 kasi na hindi ko nga siya, napabayaan ko ba si Ace. Kaso, Ibig sabihin din, hindi mo ba siya natututukan? Halimbawa, galing sa school. Ikaw ang mag-check ng kanyang mga notebooks, mga libro, kung ano yung dapat niyang basahin. Yung mga, as in yung mga minor lang na babasahin. Hindi mo ba na ano yun? ano naman po yung mga simple na ano, kaso, na ano kasi sa mga ano Sa laro. sa pinsan niya dating yung mag-ano siya nagbabasa, tapos pagkatapos magbasa konti yun takbo sa labas, maghapon na yun hanggang ano, kaya ano na siya marunong, kaya ako ba't hindi niya mabasa yung ano, Siguro ano yan, lang sa ano. na tayo rin syempre mga magulang, oo, meron tayong eskwelahan na mapapasukan ng ating mga anak. Pero tayo pa rin ang mga magulang ang talagang tututok pagdating sa bahay. Titignan natin yung mga notes nila, titignan din natin yung mga katulad yung mga exam, lalo na kapag pagdating ng mga bata ay tanongin mo, Ace, Katalaya, meron ka bang assignment? Anong ginawa nyo sa school? Nagsulat ka ba? Patingin nga nung sinulat mo. Patingin nga, anong assignment? Kasi di ba may mga project na rin niya. May project ka ba? Ganon ang, kumbaga yung sa ating mga nanay, doon natin sila huhubugin sa, grade school pa lang. Kailangan na natin silang, kumbaga gabayan sila na kailangan ito anak. Pagdating mo ng school, kung anong assignment, sasabihin mo kay mama para maturuan. Kumbaga, nandun yung pagpa-follow up natin, mga magulang. At syempre, pag nagawa nila yon, kumbaga tayo naman din mga parents, kumbaga, sasabihin natin sa kanila, wow, okay, very good ka. Kumbaga, bibigyan nyo rin sila ng motivation na para lalo silang magsikap sa kanilang pag-aaral. Ganon. Kumbaga, bakit ito mababa? Di kausapin nyo siya. Kausapin ng maayos na sa susunod na bawi ka. Kasi kaya mo naman yan. Huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Na kaya mo yan, nak. Hindi ka pwedeng, huwag mong isipin na, hindi ko kaya hindi ko kaya magbasa talaga Wag. Bigyan nyo sila ng inspirasyon na sila ay magkaroon ng sa sarili nila na, hindi, kaya ko to. Diba?
Ikaw na, Katalaya, kamusta yung pag-aaral na? Okay, okay lang naman po. Ano ang mapapromise mo sa mga magulang mo sa iyong pag-aaral na? Pagbubutihan mo na ba sa susunod na taon? Balita ko nga, di ba, sa pagising, nahihirapan ka rin. Ano yung gusto mong gawin, nak, para hindi ka mahirapan gumising? Nang maaga. Papasok ka ng maaga. Kasi alam ko na kaya mo yan. Kaya mong gumising ng maaga. Kaya mong mag-asikaso sa iyong sarili na. Kasi, malaki ka na. Di ba, no? Magdadalaga ka na, ikaw. Di ba? Ano mapapromise mo, nak? Sana po. Sana po ay pagbutihan ko na lang po yung pag-aaral ko po. Tapos, ano ang gagawin mo? Magbabasa na lang po. Magbabasa. Alam mo na ba magbasa ng English? Ayun. Si Ace naman, nak. Ano mapapromise mo, be? Mabawi po ako. Ayun, very good, babawi. Yan ang gusto ko, nak. Babawi, ah. Promise yun, ah. Okay. At wag na rin magiging makulit para hindi na papalo. No? Yon. At ito naman, syempre, kay Kenzo tayo mga kabisnes. Ang puro kain ng kain, oh. Kenzo, Wala ko. ano yung sinabi mo kanina? Ano yung mapapromise mo kay mama at kay papa para hindi ka na mapalo? Anong gagawin mo, nak? Ayun, susunod na. O, di ba po, mga kabisnes? Kasi ganito yun, mga anak, ang pagpapalo sa ating mga magulang, oo, hindi po talaga mawawala yan. Kasi, kumbaga, ano na natin yun ano na natin sa mga parents natin, na kailangan din syempre tayong mamalo kung kinakailangan. Pero kung hindi naman po kinakailangan, wag naman po kasi bilang mga magulang, syempre, meron bang gusto ng mga magulang na masaktan nila ang kanilang mga anak? Di ba po, wala. Kumbaga tayong mga magulang hanggang sila ay lumaki, ayaw natin silang makaranas ng palo. Pero kung kinakailangan na doon sila makikinig sa pagdisiplina natin sa bilang pagpapalo sa kanila ay gawin po natin. At saka, hanggat bata, kailangan na natin silang turuan, disiplinahin. Para kapag sila ay nagkaedad na, alam na nila kung ano yung hindi at dapat nilang gawin. Hindi sila lalaking matigas ang ulo, hindi sila lalaking yung balagbag. Kung kita niyo po. Kasi po, sa ngayon pong panahon na ito, talagang ang mga kabataan ay kailangan mo talaga silang tutukan. Ikaw din, ano mapapangako mo sa iyong mga anak? Ano? Tutukan. Ayun, ano mapapangako mo na sa kanila na, syempre kasi kailangan nila ng isang nanay na siya ang mangunguna sa kanyang mga anak. Kasi tayo rin mga magulang ang magbibigay ng kalakasan, ng inspirasyon sa ating mga anak. Ikaw din. Kasi ikaw ang gagabay eh. Ikaw ang gagabay sa mga anak mo. Ikaw ang nanay. Ngayon, ipinapangako ko sa inyong dalawa, tatlo pala. Sa inyong tatlo, gagawin ni Mami lahat. At yung tututukan ko na kayo. Tuturuan ko na kayo kasi alam ko naman na yun, nagkulang talaga ako sa pagtuturo sa inyo. Aminado naman si Mami doon. Na ano lang kasi ako dahil nasasaktan din ako pag may taong nagsasalita sa inyo na sasabihin sa inyo na bobo, masakit. Oo Yun, naman. bilang sa amin ni Daddy, kasi alam namin na kaya nyo naman kaya nyo po,
Kulang lang sa pag-ano si mami. Kaya sabi ko sa inyo na babawi si mami. Kasi Kasi din, tayo kasi lalo na ang mga nanay, napakasakit po bilang sa ating mga nanay na ang mga anak natin sa ganyan palang grade school ay nahuhuli sila sa mga kaalaman. Siyempre, tayong mga nanay, hindi tayo papayag ang anak natin ay hindi alam, hindi nahuhuli. Hindi nila alam yung mga ganong bagay na kailangan nilang matutunan. So, tayong mga nanay, ang unang-unang magtuturo sa ating mga anak. At tayong mga anak ay susunod din sa ating mga magulang, ha? Ikaw, Ace, kailangan ay magsumikap ng matutong Mag-aral. mag-aral na, Mabuti po. mag-aral Mag-aral po ng mabuti. Okay. Kailangan lahat ay alam. Marunong magbasa. Siyempre, number 1 yan. Kailangan sa ating mga anak ay matutukan natin silang marunong magbasa. At siyempre, marunong magbilang. Diba, mga kabisnes, mga Mars? Dahil yung dalawang iyon, kapag hindi nila alam, ay, kawawa naman ng ating mga anak, di ba? Si Kenzo po, nagbibilang na po siya, mga kabisnes, mga Mars. Kenzo, marunong ka na magbilang? Sigurado? O sige nga, magbilang ka nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, marunong na siya, mga kabisnes. O sa susunod ay, kailangan marunong ka na magsulat, ha? Ano yung susulatin mo? Unang-una, marunong ka na magsulat ng straight line. Papakita kay mama kabisnes, ha? Okay. Straight line, curve line, circle, square. Okay. At saka kailangan marunong nang magtingin ng mga colors, di ba? Oh, yun, mga kabisnes, mga Mars. At ito, si Ace. Ace, hindi ako titigil sa'yo, Ace. Dahil po mga kabisnes, talagang si Ace ay mababa talaga ang grades niya. Kailangan talaga natin siyang tutukan, pagmalasakitan, mahalin. Siyempre, ng nanay at tatay ang unang-una. At siyempre, bilang panghuli, ang ating katanungan ay siyempre kay Intoy at Mika naman tayo, mga Mars. Toy at Mika, may tanong ako. Ano ang hindi nyo makakalimutan nung napalo o nagdisiplina nyo si Kenzo? Yung as in, hindi nyo talaga makakalimutan na kumurot talaga sa puso at isipan nyo na sana hindi ko na lang siya napalo. Yung sa akin kasi nung pinalo ko siya, grabe. Pati si Nika umiyak. Pati si Nika nagalit sa akin. Kasi, nung pinalo ko siya, inano ko yun sa kama, di ba lang? Parang hinagis ko to sa kama eh. Tapos pagdating dun sa kama, pinalo ko ng pinalo. Ako kasi pag nagagalit, di ko na nakokontrol yung sarili ko. Di ko na nakokontrol kung ano nang ginagawa ko sa bata. Nauunawaan ko na lang siya pagkatapos na. Yung bang grabe palang nagawa ko dito sa bata, tapos nakikita ko yung itsura niya na parang lumalayo na sa akin. So sabi ko sa sarili ko, ayoko, sana pag makontrol ko man lang kamay ko. Kasi isa yan sa pinoproblema ko, na pagka halimbawa nagagalit ako, di ko na kukontrol yung sarili ko. Pagka halimbawa, andun na, nagalit na ako.
wala na akong pakialam. Kahit sinika pa, sumaway sa akin, wala na yan. Papaluin ko na siya. Matindi ang inaabot din sa akin itong bata. Kaya nga kung hanggat maaari, sinika ang nagdidisiplina dyan. Ako bihira. Kasi pagka ako naman ang nagdisiplina, talaga, grabe din. Minsan may latay. Pero pinagsisisihan ko naman. Kasi nakikita ko siya, umiiyak. Andun sa gilid, pinapupunta ko. Kasi nagsisi na ako eh. Napalo ko na siya, tapos na. Andun siya sa gilid. Pag sinabi ko, nak, halika. Yakap na kay Papa. Hindi siya lumalapit sa akin. Hindi. Parang umiiyak pa rin siya, tapos nagagalit. Yung bang umiiyak pa rin, pero malayo ng loob sa akin. So sabi ko, ayoko na ulitin ito. Na ganito. Ayoko na ulitin. Kasi pati si Nika galit sa akin. So gusto ko, lagi lang kami masaya. Lagi lang kami nagkukulitan nito. Minsan nagtutuksuhan. Yun ang gusto ko. Huwag lang sana na darating sa pang pagkakataon na ganun ulit na parang sumasagot na. Kasi siya palaki na ng palaki. Patanda na, kumbaga magbibinata na yan eh. Ayoko na dumating sa punto na sasagutin niya na ako. Nung yung lalo na yung mga Papalang nagtatabog na, papalang na, ayaw na Nagtatabog sumunod. So ang sa akin lang, di niya pa naiintindihan niya ngayon mga business, mga Mars. Pero sana pagdating ng araw, kaya ako ginagawa yung ganong pagdisiplina sa'yo, kung matatandaan mo lang yung pinapalo kita. Ito, tandaan mo sana to. Kasi alam ko, eto, memories na to eh. Pag naunawaan mo na, pagdating ng araw, kaya kita pinapalo kasi ayoko na matulad ka sa ibang bata na sa kabila ng ginawa naman lahat ng mga magulang nila, ang lahat ng makakaya para maituwid ka, para maituwid sila, ang igaganti, ganun pa. So, ako ayoko dumating sa punto na pagka mahina na si Papa, mahina na si Mama, tapos parang ipagtutulakan mo na lang. Kaya kita pinapalo para ituwid ka, para ipaalam sa iyo kung ano ang dapat. At sana mahalin mo si Papa. Kasi ang pagdidisiplina ko sa iyo, bahagi ng pagmamahal yung bilang isang Papa. Mahal na mahal kita, kung lumaki ka na balagbag, ayoko na lumaki ka na barumbado. Gusto ko lumaki ka ng may takot sa Panginoong Diyos. Maging sa amin na mga magulang mo. At syempre sa mga taong tumulong sa atin. Lahat, basta sa mga nakakatanda sa'yo. Sana mapanood mo to pagdating ng araw na. Pero naiiyak kasi kayo sa Toyo. Naiintindihan niya. Naintindihan mo sinabi ni Papa? Ano sasabihin mo kay Papa na? Love mo si Papa? Sabihin mo, Papa, I love you, Papa. Kiss na, Papa. Dali na kiss na si Papa na boy daw kiss namin eh. Yun po yung gusto kong, sa akin bilang nanay din talaga. Kasi mga ganyan mga bata, basta kakausapin mo sila, ipaiintindi mo talaga sa kanila, ipaliliwanag mo talaga ng husto. Na huwag maging matigas ang ulo, maging mabait, masunurin, na bata ha, Kenzo? Para hindi mapapalo ni Papa at saka ni Mama ha? Ayun. Yun. Ito naman Nika. Sa akin naman po, sa totoo lang talaga mga ka-business ko, natutuwa ako dito sa bata na to kasi kapag parang marunong na siya umintindi kahit dapat na taon pa lang siya. Hindi siya katulad ng ibang bata na pag sinaway mo ulit-ulitin niya. Hindi po ang pinagsisisihan ko na time na yung si Intoy po yung pumalo. Kasi kapag nararamdaman ko na si Intoy nagagalit na siya, parang ako yung gumagawa ng paraan na Huwag lang siya mapalo. opo, yung parang sasawayin ko na
parang nililihis ko yung usapan namin, iniiba ko para ba ano yung galit niya. Kasi pag siya talaga ang nagalit, ano din ako na, nung kagaya nga yung sinabi niya, na paano na, sobra talaga na, first time ko makita na ginawa niya. Yung halos ano niya yung bata pa. Doon nagalit ako kasi nung una hinahayaan ko lang siya kasi dinidisiplina niya yung anak niya. Pero sa ano ko na, parang sobra naman na mali. So sinaway ko siya, yung halos kami na yung magkasakitan kasi hindi niya mapagilan yung sarili niya kung ano yung ano niya kay Kenzo. Yung first time niya talagang nagawa. Tapos hinihila ko na siya. Sabi ko, Toy, tama na, baka kung ano magawa mo sa bata. Tapos nung ito naman, tumatago na siya sa likod ko. Hindi na siya, pag tatawagin siya ng papa niya, para siyang takot na takot. Tapos tatago siya sa likod ko, iiyak. So yun, sabi ko, pagkatas nun, kinausap ko siya, nag-usap pa ng dalawa na, kapag ganun yung nararamdaman na namin ba, sana makontrol ba na. Kasi ito bata pa to kung tutuusin, wala pa talaga itong kamuwang-muwang talaga sa mundo. Tsaka si Kenzo po kasi kapag sinabi ko naman na, yung nakakaintindi na siya kasi pag kami na ni Intoy, pag nagkakatampuhan kami, mag-uumpisa pa lang kami yan, kahit alam mo, may ginagawa siya, naglalaro. Naririnig niya na kami ni Intoy na parang Nag-aaway. opo. Ano talaga yan, lalapit, sasabihin niya, pa, kayo mag-away ni mama. Parang matured na po siya mag-ano. So, pag ganun yung ginagawa niya, parang pumapasok sa isip ko yung mga, na napapalo nga namin siya. Tapos, nararamdaman namin na, Parang pumapasok sa isip namin na grabe pala kami sa bata na to, samantala siya pala ang nag-aawat sa amin pagka halimbawa. Totoo yan, kasi Umiyak siya. pagka halimbawa mag-aaway kami ni Nika, andyan kagad yan. Kahit, di ba, pagka halimbawa naglalaro ng cellphone yan, hindi mo maistorbo yan Pero pagka halimbawa naririnig niya na parang kang parang gumaganon na ako. Tumaas na yung boses yung dalawa. Oo. Tatayo yan, iwanan yung cellphone, pupunta sa mama niya. Ma, tama na. tapos nakikita namin siya, naiiyak na ba siya. Naiiyak na. Tapos kami naman ni Intoy, parang kakalma po kami. Tapos okay na, kaya yun. Tapos minsan, pagka halimbawa, pupunta si Nika sa kwarto, andun ako sa may sala namin. Lalapit, galing yan dun kay mama niya. Lalapit yan sa akin, sasabihin niya sa akin, parang sorry ka na kay mama. Ganun siya sa amin ni Nika. Maging pagkatapos niya sa akin, pupunta naman siya dun kay mama niya. Ma, sorry ka na kay papa. Siya ba ang Oo, siya ang gumagawa ng paraan para magkaayos kami ni Nika. So, syempre kami ni Nika, kasi nakikita namin Mahihiya kayong magulang diba? yung anak namin nagpupursige para kami magkaayos, tapos parang hindi namin papansin. So, nagpapasalamat kami kasi yung binigay sa amin ng Panginoon Diyos na pagiging anak, ganito, matured na siya mag-isip. Kumbaga, grabe ang na itong batang to. Naiisip namin ni Nika. Kasi kung ibang bata yun, kung nag-aaway na yung magulang, aalis. Gagawa ng paraan para magtago. Pero siya hindi siya natatakot na humarang pagka mag-aaway kami ni Nika. Andyan siya, gigit na siya. Pa, tama na. Ganun siya. Ayan ang sinasabi ko na pagka kinakausap mo ang anak mo, yung bang ilalagay mo yung sarili mo din sa bata, yung inuunawa mo din siya na kung ano yung nangyayari sa inyo, kumbaga involved siya lagi sa inyong pagsasama. Kumbaga, inaano yung pagiging close nyo sa anak nyo. Kaya ganun siya, ka-close din sa inyo. Yun yung sinasabi natin na kailangan kung ano ang gusto ng anak nyo na, maglalaro, andyan kayo. Kumbaga yung sinasabi ng closeness ng mga magulang sa anak. Very good yun, nak, no, Kenzo? Opo. Oo, kita. Huwag matigas ang ulo, no? Opo. Yes, yeah. Cheer up na, baby! Yay! Very good si Kenzo, di ba?
Mag-say na I love you kay mama at kay papa. Dali na. Kiss mo. Oh, kiss mama. At saka yung niyayakap natin yung mga bata, napakalaking bagay po nun. Yung gaganin yung buhok niya, alam mo, ang ganda-ganda ng buhok mo. Tsaka ito po kasi si Kenzo, ano to siya, parang ma-appreciate ba na bata? Mm-mm. Makita niya lang ako nakabis, ma, ang ganda ko. Ganun po siya. Oo nga. Oo, ganun siya eh. Kaya lang yung tatay, hindi ko pa na alam, hindi ko pa narinig na ang pogi ng tatay niya. Ang sinasabi niya din sa tatay niya, parang itim-itim. Oo, gumagaya sa inyo eh. Ginaganyan ako na eh. Natatawa tuloy Oo, ako. sabi niya sa akin, ikaw nga, itim-itim mo eh. Badyan na ka. Huwag mo sabihin maitim si Papa. Kasi, Pero bumabawi naman siya. ano ni Papa? Ano si Papa? Ano si Papa? Magwapo. Ay! Bawi na. Nabawi na. Nabawi agad. Parang di ba paano? Kenzo? O sabihin mo kay Papa, I love you dali. Magwapo ka, Papa. Ano sabihin mo? Sabi mo. Tapos? Magwapo. Ayun ang alam sa mga bata no? Pag basta ang akin lang, ibigay nyo yung bang pag-appreciate lagi sa mga bata, paglalambing, pagyayakap, nasasabihin silang lagi ng, I love you, Kenzo, I love you, Nak, ganon. Opo, kasi isa yan sa ginagawa namin ni Nika eh, yung pag-appreciate sa mga Kaya niya ginagawa niya. inuulit-ulit niya yung halimbawa, ma, ang sarap ng luto mo. Yung baga nagte-thank you, thank you, ganyan. Tapos uulit-ulitin niya yung parang masaya din siya na nagte-thank you ako sa kanya. Correct. Kaya kung minsan mapapanood sa vlog na magsasalita siya na, sarap ng luto mo ma. Opo. Ganun kasi, tapos nag-appreciate. Halimbawa, may ginagawa siya isang bagay. Halimbawa, mag-ayos siya doon ng mga unan namin sa kwarto. Sa higaan. Pupuntahan niya kami ni mama niya. Ma, pa, tingnan mo. Ako naggawa niyan. Very good. Pero kalat-kalat siya, te. Kalat-kalat siya. Pero ang ginagawa namin ni Nika, very good. Pinapalakpakan namin. Correct. Kumbaga, na-appreciate namin yung ginagawa niya. Kasi pagka susunod, pagka inutusan mo na siya, madali na siyang mapapasunod. Kasi na-appreciate mo yung ginagawa niya. Kumot rin. Ha? Kumot. Kumot din daw. Nakalimutan mo yung kumot. Umira. Kumot rin daw, di ba? Tama yun na ka, magliligpit, tutulong kay mama, no? Oh, very good talaga si Kenzo. Kumbaga mga ka-business mga Marso, ito si Kenzo, hindi ko talaga akalain na magiging ka-business kids to. At as in, kasi nga, di ba, alam niyo na po yung nangyari noon na kahiwa-hiwalay din kami dati. Pero very good si Kenzo. Na, very good ka na ka? Opo. Ito naman, dito tayo sa pamilya ni Borno. Thank you, Nika. Thank you, Intoy. Ano naman yung hindi niyo makakalimutan na pagdisiplina sa mga anak niyo. At sana na hindi niyo nagawa at pinagsisisihan niyo at nanghihin naman kayo ng sorry sa inyong mga anak. Ikaw, Ding. Sa akin, hindi ko na makakalimutan ng paano sa kanya yung time na ito yung nagawa mo sa akin. Inutusan ko po siya, tapos dinapugan niya ako. Kaya napalo ko po siya, tapos yung nakuhangan yung pinapalo ko sa kanya, tapos umano siya talaga sa paa. Yung nag-iwan ng naglatay talaga siya. Tapos, yun, pag naman, inan ko sa kanya na sorry, hindi ko naman sinasadya. Alam mo naman yung tama at mali na sabi, tama ba yung ginawa mo kay mami? Hindi po. Tapos, din siya. Hindi siya ng sorry. Ano na ulitin yun kasi
hindi, ano yun, hindi tama yung gano'n. Yun lang po yung talagang hindi ko Makalimutan. Walang sakit sa akin kasi nung nakita ko na ano siya, nag-iwan ng bakasyon ng hayop. Na ano ako, pero hindi ko na uulitin na kung pwede, hahabaan ko yung pasensya ko yung ano ba, yung hindi agad na talagang Malo. Kasi nga tayo, mga magulang, syempre yun nga, walang magulang na gusto na tayo ang sasaktan natin yung ating anak na sobrang sakit. Kasi tayo magulang kumbaga, napakahirap mo tanggapin, napakahirap isipin na ikaw ay nabubugbog mo ang anak mo. Kasi mahal mo naman sila, mahal. Mahal natin ang ating mga anak, pero ayaw natin silang lumaki. Na, parang alam mo yun, sasabihin sa'yo na ang mga anak mo ang nasagot sa mga magulang pagdating ng panahon, hindi mo na sila madidisiplina. Ikaw na magulang ang susunod sa anak. Papayag ba kayo ng gano'n? Diba? Siyempre, hindi tayo papayag ng gano'n. Kaya, kumbaga, sa pagdidisiplina pala, kailangan na natin lubusang ipaliwanag. At ipaintindi talaga sa kanila. At lagi mo silang sasabihan na, anak, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Huwag maging matigas ang ulo. Laging susunod sa mama at kay papa, ha? Ganun. I love you. Oh, say sorry na to mama, di ba? Katalaya. Ano sabihin kay mama, anak? Sorry po sa ginawa ko sa'yo. Ano sabihin mo pa? I love you, mama. I love you, Mama. Yun. Tapos, kapag may nagawa din naman siyang kaaya-aya sa inyo, lagi mo siyang i-appreciate na, ay, ang very good si Catalea, sana sa susunod, ganun yung uli. Diba? Kumbaga, hindi tayo mga magulang ang unang magmamalaki sa ating mga anak. Na, ang anak ko, ito, oh. Diba? Yung nga sabi ko, kahit ano pang dumating, ipaglalaban mo ang anak mo. Anak mo yun eh. Diba? Ayaw mo ang mga anak mo ay maghuli sa lalo sa mga pag-aaral, diba, no? Ayan, ano naman si Borno. Borno! Ako naman tayo, yung marami akong mga pinagsisiyan ng mga napalo sila. Kasi pag dinampot ko sila, hinahagis ko agad yan. Kaya wala akong pakialam kung saan sila tumama. O kahit anong madampot ko, wala akong pakialam kung saan sila tamaan. Iyahambalos at iyahambalos ko. Lalo na pag tinatanong ko galing sa school, tapos pag nakita ko yung notebook nila, luray-luray, walang laman. Tapos, parang hindi nila kasi, napakiramdam ko na parang walang halaga yung pinapasok ko sila sa eskwelahan. Tapos pag nakita ko yung libro nila, puro drawing, punit-punit, bili na naman ulit ng bagong notebook. Tapos pagka binabaliwala nila yung sinasabi ko, tapos yung may pagkakataon din na kahit sinabihan ko na sila, tapos ganun pa rin. Ako chinecheck ko kagad, binibisita ko kasi sa kanila yung assignment, yan, pagdating ko. Tapos pag wala akong nakita, follow agad, tapos hanggang sa manuna lang na halos ito, hindi na mahirapan na siya huminga. Yan. Kumbaga, sobrang labis na pamamalo, no? Na sobrang po siya sa yung iyak niya po, sobrang iyak. Kaya ang ginagawa ko po noon, minsan pagka hindi ko na rin makontrol. Kasi wala pong walang nagsasabi sa akin na tama na, yung ganyan. Walang nagsasaway. Oo. Minsan, Hindi mo siya sinasaway, Dengs? minsan, parang sinasabihan niya po na yung sa sobrang galit ko. Tapos, andyan lang yung sisigaw lang siya, tama na yan. Patayin mo na lang kaya. Parang ganun. Yung kumbaga, rin ako. Kumbaga, sisikabay pa niya na, parang yung mga anak ko gano'n? O, kumbaga, syempre, akala niya siguro ni si Deng makukuha. Sa gano'n na titigil siya. Tumitigil ba siya pagka sumisigaw ka na? Tumitigil ba siya? Ano naman, te.
Nag-i-stop naman. Opo, tapos aalis siya. Tapos aanin ko na po yung bata kasi kumbaga na kasi grabe na yung iba po kasi pag siguro na Opo, kasi ang mga tatay po talaga pagka ang tatay na ang namalo, talagang hindi mo na sila makontrol. Kaya tayo bilang mga nanay, tayo ang sasaway talaga. Tayo ang, kumbaga, tayo pa yung haharang eh. Ako na lang ang saktan mo, huwag lang yung bata. Pero, sa pamamalo na yun, talagang sasaway na natin mga nanay kasi sobra naman, di ba? Tayo na yung, syempre, anak natin din eh. Sasaway natin yung asawa natin kasi pag magdilim ang paningin niya, di ba? No? Nandun po yung nandun po yung talaga, pag binitbit ko talaga, Oo. ihahagis ko talaga siya. Meron pagkakataon, suklay lang, pero grabe ang latay sa katawan. Suklay lang po yung pinampalo ko dahil sa sinabihan nito na yung mama niya na yaya. Yaya. Kaya inampalos ko talaga siya. Hindi ko alam na yung suklay, ang hawak-hawak yung suklay, pinalo ko na siya ng pinalo. Hindi ko na alam kung ilang beses o maraming beses. Pero pinaintindi ko sa kanila yung ginawa nila. Kasi hindi ko naman sila mapapalo kung hindi ganun kasakit din sa akin. Na binuhay ka ng ganyan, tapos bigla mong babanggitan ng yaya. Katulong ba tingin mo sa magulang mo? Doon yung nainis ako ng gusto eh. Sobrang galit. Kaya ang sinasabi ko sa kanila lagi na pagka nagalit ako, asahan nyo na masasaktan talaga kayo. Kaya kung ako sa kanila, wag na silang gumawa ng hindi tama. Kasi nandun talaga yung minsan na pababantayin sila ng mama nila na kay Boye. At tapos nandun din yung time na magluluto si Mercedes, tapos si Boyet napabayaan na. Tapos sila nagsiselfon lang. Tapos yung isa, nasubsob na, putok na yung uso, sila, walang ginagawa. Ayun, pagdating ko, si Boyet, putok ang uso, tapos ito palang dalawa, nagsiselfon lang. Kaya yung cellphone na ginagamit nila, ayun, may warak na. Yun nga, sinasabi ko. Nung napala mo na sila, pinaliwanag mo ba kay Ace, tulog na si Ace, pinaliwanag mo ba kay Ace, tsaka kay Cataleya, na huwag na nilang ulitin para hindi na mapapalo. Ito pa yung ito pa yung ayaw ko din sa kanila. Ito yung pagdating sa pagsasabihan sila, seryosong usapan. Andyan yung hihikaban ka, tutulugan ka, na parang babaliwalain yung sinasabi. Parang ganyan. Siya Cataleya, makinig kay Papa. Pagdating sa mga ganyan, nag-aano sila, tinutulugan. Kaya minsan, pagkagabing-gabi na, tutulog kami yan, matutulog po kami ng mga madaling araw na. Para makatulog ko sila, papaluin ko yan para makatulog na. Ganon. Pagka minsan, ayaw talaga nila matulog. Tapos, kinabukasan yan, umaga ko sila papaluin. Dahil nagpuyat kayo kasi pag umaga, siyempre may obligasyon din pag sa pag umaga. Kasi gusto ko talaga sila magigising ng maaga. Maga yan na napakaingay ko talaga sa bahay. Yun po yung ginagawa ko. Kahit si Mercedes, binubulabog yun. Ano naman yung may papangako mo sa mga anak mo? Na para hindi na maulit yung ganong pamamalo at kay mga bata, ano naman papangako nyo sa mga magulang nyo na para hindi na kayo mapapalo? Ayun po, yan yung ginagawa ko pagka na mainit na yung ulo ko. At hindi ko na rin makontrol. Yung sarili ko na rin minsan nasasaktan ko kasi yung mga anak ko ganun. Talaga? Ikaw din, ano yung ginagawa mo kay Brunok para mapaliwanag mo sa kanya na dapat hindi ganun yung gawin niya? Kumbaga, syempre tayo mga asawang babae, tayo ang makakausap sa ating asawa na tama na. Kumbaga, wala ang nangyayari kasi pagka nandun kasi sa bahay, pagka galit na rin ako kahit sa kanya, hindi ko siya kaya saktan Yung sarili ko nasasaktan ko. Yung mga bagay, yung halimbawa na kung sino yung malapit sa akin. sana sa ganitong makikita.
natin, kumbaga sa atin, nag-offer ko tayo sa kasama ating mga Mars, mga ka-business. Sana, sa ganyang ano ay, magkaroon din ng ibang ma-realize nyo na dapat hindi nangyari. At kung meron pang ibang paraan na dapat na, hindi na dapat na mangyari yun, tayo na mismo magulang ang mag-isip. Kasi, mahal niyo ang anak niyo, mahal niyo isa't isa. Kayong dalawang mag-asawa ang mismo magkocontrol, ha? Kayo ang kakausap. Kausapin niyo ang mga bata. Kumbaga, heart to heart. Ipaliwanag niyo talaga sa kanila at ipaintindi. Kaya ng mga anak niyo yan. Kaya niyo rin yan. Ace, okay ba yun, nak? Naiintindihan mo si mama? Ano yung ibig ko sabihin? Ha? Huwag mo tigas sa ulo, ha? Ayos, papa mo. Ano sasabihin mo kay papa? Tsaka, anong sabihin pa? Tatanggalin ang kalikutan. O, sabihin mo kay papa. I love you, papa. Lagi ganun, ha? Deng, at saka porno. Iparamdam nyo sa kanila. Na, sabihan nyo sa nila lagi na mahal nyo sila, happy nyo sila. Iparamdam nyo yun. Para sila maging at is sa inyo dalawa. Paano malay yun na magiging problema natin doon, mga Mars. Kasi kapag lumayo ang loob nila sa inyo, hanapin nila sa ibang magulang. Gusto nyo ba yun? Mas ano po sila kay ano? Kay... mas maano sila kay daddy niya. Loob nila kasi pag namalo nga po ay grabe. Tapos Kasi, mas maano sila sa akin. mas malapit sila sa iyo. Kasi alam mo no, matatandaan nila yun. Tatanda talaga sa utak nila hanggang sa pagkakita. Totoo yun no. Ang sama ng loob ng bata kapag hindi mo natanggal mula bata pa lang. Minsan yan, nag-aano si Catalina. Bago matapos ng school. Hindi na daw siya uuwi ang bahay. Doon na lang daw siya sa kaklase niya. Huwag ganun na ka. Tapos, pinaliwanag ko naman sa kanya. Huwag mong isipin mo na. Kumbaga, nakakaisip na siya maglayas. Sinabi mo kay Bulunok. Sinabi mo kay Bulunok kung sinabi sa'yo ni Cataleya na gusto niya nang matulog sa ibang bahay. Ayaw niya nang umuwi. Sinabi mo sa kanya. Nabanggit ko po yung kay Bruno tapos. Anong response si Bulunok? Kailan niya na kinausap mo kasi Catalina, bakit ganun po yung ano. Tapos siya, huwag na isipin yung kanina. Kaya mahal namin sila. Huwag na isip ng kanina. Kasi hindi yung maganda. Cataleya, huwag mong iisipin na hindi ka mahal ni Papa at ni Mama mo, ha? Mahal na mahal kayo ni Papa at ni Mama. Ha? Kaya dapat si Mama at si Papa mo ay mahalin mo din ng lubusan, ha? Huwag mong isipin na maglayas na ka. Lalo na siya, nag-iisang babae lang siya, di ba? No. Yun. Nok, nag-iisang babae si Cataleya. Kailangan ang attention ninyo, magulang, sa kanilang tatlo na huwag silang makaisip ng gano'n na labayo ang loob nila sa inyo. Ano? Sa akin naman po pagka naman po sa kanila, madalas naman kasing kasama ni yung mga bata, si Mercedes. Talagang, talagang sanay po kasi umaalis talaga sa bahay. Kaysa kasi pagka makulit sila, yun, palo ang inaabot nila. Pag nasa bahay lang ako. Kaya mas gusto ko lumalabas lang din ako.
no kaya no, kumbaga, ang ganito gawin mo. Kesa lumayo ang mga anak mo ang loob nila sa iyo. Kumbaga, pag nandun ka sa bahay nyo, tawagin mo, yakapin mo. Na, kumusta? Yung bang, ipaparamdam mo rin sa kanila. Ito kung ano, panitin. Oo, yung iba. Ginagawa ko po yan, te. Pagka yung nakikita ko naman po na sumusunod sila, maayos naman po yan. Nagagawa namin po yan. I-appreciate mo sila. Pagka nagbo-vlog po kami, Oo. kinakausap ko po sila kung mag-vlog tayo na ganito. Makikita ng viewers natin na ganito tayo. Gusto nyo, ipa-vlog ko na lang na pinapalo ko kayo. Sabi ko sa kanila. Ang gusto ko kasi, doon ko sila, hinaharot ko sila para tapos yung nilalambing ko muna sila bago kami mag-vlog. Kasi para yung nila, andun din yung nila sa akin. Kasi ganito yan. Dapat on and off cam, malambing ka sa kanila. Opo. At saka yan nga, di ba? Kahit kasi din, kailangan on and off ka, malambing ka sa asawa mo. Malambing pa sa'yo din? Minsan. At pag nilalambing ko po yan, po yan? Pag nilalambing ko po kasi yan, nandun yung minsan na ayaw niya yung kulitin siya. Kasi baka naman pag naglalambing ka, iba naman yung gusto mo naman mangyari. Ay, po, minsan po wala ganun, yung haharutin ko siya, parang buong araw namin magiging masaya lang. Ang problema kasi, pagdating ng gabi, yung bibiruin ko siya na papatayin ko yung ilaw, ganyan. Bubuksan ko yung ilaw, pero tutulugan ko rin siya. Tutulugan ko siya. Kasi minsan doon yung talagang ayaw niya galit siya tulog! Hindi, ganito kasi yan, mga warlock. Hindi porket na naglalambing sa ikaw kayo isa din, iba na yung nasa isip mo. Ganito yan, mga Mars. Ang paglalambing sa asawa, hindi lang yung dahil lang doon kung siya lalambingin. Hindi. Anytime, anywhere, pwede niyo pong lambingin ang inyong asawa. Huwag lang pagkakailangan natin ang ating asawa. Hindi mo ganun. At Yung lang? oo. At ipakikita nyo rin sa mga anak nyo na kayong dalawa ay naglalambingan. Di ba yung hindi, kasi yung nagayakap, yung yakapan na mama, papa. Maging malambing kasi mga bata pa kayo. Pag ginakap ko sa sarap mo, bata. Minsan binubuhat ko yan, te. Kanina, pagkasikaso namin, bilisan mo na. Tapos niloloko namin si Boyet na yun. Pagka niloloko namin si Boyet, yung gusto niya kasi lagi kay mami niya binubuhat ko siya. Pagka niliyakap ko to, iiyak naman yung isa. Ganun lang, kulitan lang ng yung ganun lang. Pero pag ito, ayaw mo pabuhat. Sino gusto mo mabuhat sa'yo din? Kailangan Mars. Okay, Nak, Catalea. Ano masasabi mo kay daddy mo, sa papa mo? Mahal mo ba si daddy? Papa, mahal mo siya? O, kiss mo sa papa. Yakapin mo naman yung anak mo. Minsan tayo nag-kiss na Oo. kami. Yakapin mo, sabi mo ng Catalea, I love you. So, sandali talaga, oo. Sanay kasi siya sanay kasi lagi na gano'n. Sa susunod, siguro Kasi ganun dapat, gagawin namin tayo. yes. Araw-arawin ko At na saka namin. lagi mong papadama sa kanila na mahal mo sila. Yakapin mo. Oo, no. Kulang sila sa yakap siguro sa iyo. So, sa asawa mo, kulang ka din ng yakap baka. Yeah, mga ka-business, mga Mars! Sana po meron po tayong natutunan sa segment namin itong part 2. Salamat po ng marami sa mga nakasama namin, Tintoy family at saka Bornok family. Thank you, Sute. Thank you very much po mga Mars. Sana po sa susunod nating muling pagkikita ulit. Dito lang sa Mrs. KB Official. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa lahat ng mga viewers and subscribers. At syempre po patuloy natin
supportahan ang ating mga kagwangs. Siyempre, supportahan din natin ang KPO, Official, The Business Family, Papa Lins TV, at ang ating mga kagwangs ng kanilang mga YouTube channel, doon din sa ating mga reactors. Thank you very, very much po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pira banat! Tira ba? Alright. Ayun na, kain na. Kain.